Welcome to Jane Agency PH. Ituturo ko po sa inyo kung paano mag-withdraw sa Suva app. Madali lang po yung steps dito. Una, kailangan meron ka munang 100,000 diamonds. Ito po ay equivalent sa $10 kasi kada 10,000 diamonds, $1 po siya. Kapag hindi po umabot ng 100 diamonds ang inyong diamonds, hindi nyo pa po ito mawi-withdraw. Ngayon po, pag naka 100,000 diamonds na, pindutin po natin itong view. Ngayon po, meron tayong tatlong option dito. Withdrawal, transfer, at redeem. Dito po sa withdrawal, yun po yung i-withdraw nyo through GCash or Paymaya. Sa transfer naman po, pwede nyong isend sa inyong agency ang inyong diamonds, tapos sila yung magsisend sa GCash nyo. Ito naman pong redeem, pwede nyong i-exchange yung diamonds nyo papunta sa coins para may panglaro kayo. Ngayon po, pindutin natin itong withdrawal. Ganito po yung itsura ng withdrawal. Pagkapindot nyo, may lalabas pong ganyan. Dahil first time nyo po ito, wala pa tayong nakabind na account. Kaya pindutin po natin itong withdrawal account is not set up para mag-set up po tayo ng ating payment methods. Pindutin lang po natin sa baba yung add para makalagay tayo ng ating payment method. Dito po sa taas may nakalagay maximum 5 withdrawal accounts per user. Ang sabi po dyan, hanggang 5 account ang pwede nating ilagay. Halimbawa, 3 GCash, iba-ibang number, tapos Paymaya, 2. Ganun po. Depende sa inyo yon. Pero kung maaari po, isa lang ang ilagay natin kung first time natin para hindi tayo malito. Pagkapindot po natin ng add, dito tayo mapupunta. Pindutin po natin sa country, Philippines. Tapos may lalabas pong tatlong option. E-wallet, ito po yung sa Paymaya or GCash. Binance ID kung meron po kayong Binance account. Tapos e-pay. Pindutin po natin ngayon ang e-wallet. Pagkapindot ng e-wallet, pindutin po natin ang GCash. Pag nalagay na po ang GCash, ilagay po sa holder name yung buong pangalan ng GCash account nyo. Tapos sa account number, make sure po tamang number ang ilagay natin, yung tugma sa name. Tapos sa WhatsApp po, optional, ibig sabihin, pwedeng wag nyong lagyan, pwedeng lagyan ninyo. Pero ang ginawa ko kasi sa akin, yung account number ko sa GCash, yun din yung nilagay ko sa WhatsApp. Kasi yun naman din talaga yung number ko sa WhatsApp. So, yun po, holder name, full name nyo, tapos account number, tamang number nyo sa GCash. WhatsApp, optional lang. Kung gusto nyang lagyan, pwede. Kung ayaw lagyan, pwede rin. Tapos, pag nalagay na po lahat, pindutin natin itong submit. Pag napindot na po ang submit, may pipindutin pa kayong confirm. Make sure po tugma yung pangalan nyo sa number. Kasi po kapag hindi siya tugma sa nilagay nyong information, baka po ma-reject ang inyong cash out at ibalik sa inyo ang inyong diamonds. Kaya make sure tama po palagi ang ating nilalagay na information. Pag napindot nyo na po yung confirm, ganito po yung itsura niya. Lalabas na yung sinet up natin kanina na withdrawal method. Tapos dito naman sa baba, pwede pa kayo mag-add ng hanggang 4 na withdrawal account kasi hanggang 5 po yan. Kasi may nalagay na tayong isa, bali 4 na lang. Pero nasa inyo po yan kung gusto nyo pang mag-add or hindi na. Pag nalagay na po ang ating GCash account, ganito na po ang itsura sa withdrawal. Ilagay po natin sa taas 1 kasi po equivalent na yun ng 100,000. Tapos, automatic na nakabind ang ating GCash na nilagay natin. Tapos, pag okay na ang lahat, pindutin po natin sa baba, withdrawal. Pag nasubmit na po natin ang ating withdrawal application, may nakalagay po dyan na pending. Ibig sabihin, ipaprocess na po yan ng payroll agent. May nakalagay din po na charge fee 2%, mababa lang naman. Tapos, ang matatanggap daw natin ay 573.3 pesos sa ating GCash account. Tapos, may nakalagay po dito sa taas, magantay lang daw ng 1 to 3 days. Sa tingin ko din naman siya abutin ng ganun. Pero, tignan natin kung ilang
minutes or ilang oras siya bago dumating sa ating GCash account. Depende po sa agent na nag-process ng ating withdrawal. Minsan mabilis sila, minsan di naman ganun kabilis. Ang mahalaga, matatanggap po natin ang ating pera. May natanggap na po akong notice sa aking inbox. Ito pong unang binilugan ko ay yan po yung time na nag-create tayo ng withdrawal application. Itong 14:13, mga alas 2 po yan ng hapon. Tapos ito naman sa baba, mga alas 5 na po ito dumating. Bali mga 3 oras bago dumating ang ating withdrawal. Ngayon po, punta tayo dito sa ating withdrawal details. Ngayon po, punta tayo dito sa orders. Ito po yung itsura pag pinindot natin yung orders. May nakalagay sa taas, paid. Ibig sabihin, dumating na daw ang sahod natin. Ngayon, pindutin po natin itong details. Pag pinindot nyo po itong details, ito po yung itsura niya. Meron po ditong dalawang option. Isang contact payroll at isang confirm. Pag may lumabas na pong ganyan, ibig sabihin nabayaran na daw tayo ni Suva App. Ngayon po, kung may lumabas na ganyan pero wala pa namang dumating na pera sa GCash account nyo, pindutin nyo po itong contact payroll. Ibig sabihin po, dyan yung makakausap yung agent na nag-process ng sahod nyo. Pwede nyo po siya dyan kausapin na hindi nyo pa natanggap yung sahod para i-check po ng agent kung talagang hindi pa ninyo natanggap or nagkamali lang siya ng lagay na number. Meron po kasing ganun na pangyayari minsan, nagkakamali din yung payroll agent. Kaya, i-check po natin muna mabuti. Punta tayo dun sa GCash account natin, sa mismong GCash account natin. Tignan natin po kung pumasok na yung pera. Saka po natin pindutin itong confirm. Ngayon po, i-check ko muna sa ating GCash account kung talagang pumasok na. Ito na po yung transaction ko sa GCash. Talagang natanggap ko na po ang 573.30 pesos ko po. Ito na siya. Maraming salamat po kay Suva App dahil meron na po ulit tayong pambili ng bigas. Ganito na yung itsura pag pinindot yung confirm. May nakalagay na po sa taas, order transaction successful. Ibig sabihin, okay na yung sahod nyo, na-confirm na. Bali, ang di ko lang nagustuhan kasi wala siyang resibo. Kasi 'di ba sa ibang apps merong binibigay yung mga contact agent na mga resibo na proof or katibayan na sinend na sa atin yung pera. Pero di ko lang alam kung sa akin lang ba to or sa inyo ganun din. Kung wala rin ba kayong resibo nung nag-withdraw kayo kay Suva, paki-comment na lang po para tignan natin kung hindi lang sa akin nangyari iyon. Bali, ibig sabihin, talagang walang binibigay na resibo si Suva App. Pagtingin nyo po sa order, ayan na po yung nakalagay successful na. Bali, ganun lang po kasimpleng magsahod or mag-withdraw sa Suva App. Kaya sa may mga katanungan pa po dyan, pwede po kayong mag-comment. Sasagutin po natin lahat yan. Paki-like na rin ng ating Facebook page at paki-subscribe na rin ng ating YouTube channel para updated kayo sa mga video tutorials. Maraming salamat!